Napakamalas natin mga bossing dahil wala tayo sa Davao. Kaya ngayon sinisiraan ng Davao eh. O, sinisiraan ng Davao sa mga taga Maynila. Anak ng tinapay. Ano naman paki ng mga taga Davao sa opinyon ng Maynila? Nakita nyo, kaliwat kanan yung mga pictures na nagkalat na ang Davao ganito, ang Davao ganyan. Tanginan nyo. Hindi kayo mananalo sa Davao. We've been to Davao for how many times already? And actually, ang sarap-sarap. Actually, I'm considering buying an estate in Davao. Sabi nga nila ang tindi daw ng traffic sa Davao, pero yung picture na pinapakita nila, picture ng EDSA. Ang tanga nyo. Ang tanga ng mga propagandista ninyo. Lolokohin nyo lang yung Pilipino. Putangin na yan. Kitang-kita pa yung kamangmangan ninyo. Oh, so ayun lang, gising ang mga kababayan natin na napapaloob sa mga LGUs, kanya-kanyang LGUs nila. Tingnan niyo yung mga mayors niyo. Yan yung mga future congressmen, yan yung mga future senators at baka maging mga future presidents ng Pilipinas. So, as early as now, make sure na naglalagay kayo ng mga mayors sa inyong mga lugar na talaga namang mapapaganda ang lugar ninyo, hindi lang lugar ninyo pati buhay ng mga nasasakupan niya. Oh, hindi ba? Oh, ano pa? Ano pa mga balita? Nako po, matindi pa ang mga ibang mga balita natin ito. May naganap, ay ito na. May naganap mga bossing. May naganap pa lang mga kapagkainan-kainan diyan sa sa Malacanang. At ito daw ay normal na kainan lang daw, kaya lang Diyos mio, bakit naman hindi niyo inimbita si Aimee? Gabi, kawawa naman si Aimee. Nagpapaawa na naman si Aimee. Ito si Aimee siguro, loka-loka rin, no? Loka-loka rin si Aimee. Alam mo porket mag-i-eleksyon, nagpapaawa. Alam talaga nito ni Aimee, politiko talaga to na kupal eh. Oh, mabibisto siya dito, mga bossing. Mabibisto siya dito sa video na to, panoorin niyo. Sabi niya, uninvited daw siya. Uninvited daw siya. Nagpapaawa. Alam mo, kawawa naman si Aimee. Inimbita lahat ng mga senador, tapos siya hindi. Pero ibibisto siya dito ng mga kasamahan niya. Panoorin ninyo itong naganap na malupit na hapunan kasama ang pamilyang walang silbi sa Pilipinas. Ang first family, Marcos, at nag-invite daw ng mga senador. Kumain daw sila at nagkwentuhan. Wala daw halong politika. Wala daw politika. Sige. Sige, maniwala tayo. Ito, play natin. Ay, salamat, Jake Arzubal. Oo, happy birthday sa'yo, ha. Happy birthday sa'yo, Jake Arzubal. Oo, mabuhay ka at sana ang iyong birthday ay maging masaya, mabusog mo ang buong pamilya mo. Pati mga kaibigan mo. At salamat, nag-share ka pa ng blessing mo sa iyong birthday. Mabuhay ka, God bless you. Buti pa si Jake Arzubal, nagpapakulay. Yung mga tao rito, wala na, mga kuripot kayo, ha. Oh, hindi nyo madadala sa libingan yung mga kayamanan ninyo. Kahit anong ipon ninyo, kayo talaga. Sige, dito na. Pero alam nyo ba, on the contrary, kapag ikaw nagbibigay ka, alam nyo ba yon? Na kapag ikaw giver ka, mas marami kang nare-receive. Minsan, binibless ka pa ng Panginoon para makapagbigay ka pa ng makapagbigay. Kaya kung ako sa inyo, naku po, wag ninyong binuburi ang mga kayamanan ninyo. Yung mga kayamanan nyo, huwag yung gastusin sa mga boyfriend ninyo yan dahil baka niloloko lang kayo niyan. Dito kay Boss D, hindi kayo lolokohin ito. Kay Boss D, loyal na loyal sa inyo yan. Ito. I-play natin tong uninvited si Aimee. Hindi raw invited si Senator Aimee Marcos sa pagtitipon ng mga senador kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng ilang dumalo, chillax dinner lang ang nangyari. Kawawa naman. Kawawa naman si Aimee, hindi siya na-invite. So ito coming from Aimee, hindi daw siya na-invite. Defenders of the Sun, diba? Nagdadrive ka na, nagpapakulay ka pa, Salamat kayo, Mr. Chair, mabuhay ka, God bless you. Jesus, Idria Chato, Boss D, maintenance po, Gcash. Kaya na, kung kailan maintenance, doon ka nagpapadala. Talaga, Idria Chato, wala na yan, ano na yan?
tawag dito, panis na ano na yan, na dahilan na yan. Oh, lokoy mo yung iba, wag kami. Sabi ni Ray Dino, tama. O, kita mo si Ray Dino. Tinan mo si Ray Dino. O, nag-share ng blessing si Ray Dino kay Boss D. Tapos, nag-share pa ng blessing dito. Yung pinamimigay natin mga 500, nagambag yan si Ray Dino. O, kita mo. Swerte sa buhay si Ray Dino. Pogi na. Maalwan pa buhay, o. O, diba? So, totoo maintenance ngayon ng GCash. Nako, sabi ni Dria Chato, hindi ako magbibigay ngayon ng 500 GCash. Kasi maintenance daw ang GCash ngayon, sabi ni Dria. Bibigyan pa naman sana kitang GCash 500. Walang iya, mas malaki pa yung ginagasta natin, kesa sa pinapakulay na sa atin, Walang hiya talaga naman. O, sige. O, diretso natin tong balitang to. Kawawa naman daw si Amy Marcos, Hindi daw binimbita. Hindi raw invited si Senator Amy Marcos sa pagtitipon ng mga senador kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng ilang dumalo, chillax dinner lang ang nangyari at wala namang napag-usapang politika. Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Kasamang naghapunan nitong Lunes sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang 18 senador at kanilang mga asawa sa Bahay Pangulo sa Malacanang. 18. So kulang ng 6. So nag-host sila ng dinner. Kasama ang mga asawa at saka mga senadors sa Malacanang. Ano kayang ulam nila? Baka ano yan, baka 200 course meal yan, 3 araw na, hindi pa tapos yung hapunan, kasi mayaman daw yung nag-imbita, mga Marcos. Ibinahagi ng First Lady ang mga litratong yan sa kanyang mga social media account. Pa-dinner pa kayo? Wala na makain yung mga constituents nyo, pa-dinner pa kayo? Ginagawa ba ni PRR dito nung siya presidente? Tanginan yan. Kung ako ang senador, di ako pupunta rito. Tangina, pera ng taong bayan yan, nilulunok ninyo, kinakain ninyo. Ang sasarap ng pagkain nyo, tapos yung mga tao sa labas nagugutom. Oy, alam nyo ba si PRRD pagka nagpapakain ng mga pinapakain niya, munggo, bulad, tuyo, miswa, laswa. Hindi, ganun ang pinapakain niya noon. Kasi sabi nga daw niya, kinukwento to sa amin at hindi napapagod si Doc Lorraine Badoy na ulit-ulitin tong kwento na to. Sabi niya, ito lang ang pagkain natin na okay na yan. Ang hirap naman kasi hindi natin pera yung ginagamit natin. Ang pera ng taong bayan yan. Siyempre, sa labas marami nagugutom. Tapos dito kakain tayo na masarap. Pangit naman yun, sabi niya. So, okay na to. May mga sweldo naman kayo. Kung gusto nyo, kumain kayo sa labas kung hindi kayo masaya sa pagkain dito. Pero ito lang pagkain natin. Kaya nga noon, pagka nagpupunta kami nila Banat Bay dyan sa Malacanang, kumakain na kami marami. Kakain na kami sa labas. Diretso na muna. Kain na muna kami. Tara, kain muna tayo sa McDo. Kaya mag-Starbucks muna tayo. Kumain tayo ng mga sandwich, ganyan. Kaya kumakain na ako sa bahay. Kumakain na ako ng mga sandamukal na kanin. Bago kami magpunta dyan. Kasi nga, pag nandiyan ka na, wala na. Wala na. Hindi ka na makakatikim ng masarap na buhay. Ang ganda lang ng bahay, pero hindi masarap ang buhay. Eto mga to, tingnan mo naman ang mga kapal ng muka. Mantakin mo, Sinasabi nito ni Bongbong Marcos na nung Pasko, dapat maging simple lang tayo. Maging simple lang tayo, tapos putangin ninyo, may mga pa-dinner pa kayo dyan. Di kayo nahiya sa mga balat ninyo. Oy, Jojo Hugo, salamat kayo. Dinner pa kayo. Sabi, Boss Dada, hindi na pwede mag-dinner. Pwede naman mag-dinner. Pero putangin na naman, be sensitive enough. Huwag nyo naman ipinapakita sa tao. Ang ganda-ganda pa ng mga lamesa nyo. Ganda-ganda pa ng mga ilaw. Yung kuryente na yan, kami nagbabayad yan. Yung mga sinusubo ninyo, ilang course meal yan? Baka mamaya, 12 course meal yan. Mayroong appetizer, may soup, may kung ano-ano, may steak, main course, may ano. Baka mamaya kung ano-anong course pa yan. Tas baka mamaya yung mga hayop na ginamit nyo sa baka naman yung pagkamamahal ng mga steak pa. Mga wagyu-wagyuhan pa. Naiinggit kami. Oo, naiinggit talaga kami. Imaginein mo, binoto kayo ng taong bayan para mamuhay ng simple, tapos napakagarbo nyo. Hindi nyo pa nabibigyan ng magandang buhay yung mga Pilipino. Putang ina, puros kagarbuhan na yung mga iniisip ninyo. Di kayo nahiya.
Di kayo nahiya sa mga naghihirap ng mga Pilipino. Habang isang kaig, isang tuka, mga Pilipino, 30 pesos ang kamatis. Tapos kayo dyan, mga kinakain ninyo, may mga soft drinks pa kayo. Sa sarap ng mga buhay nyo, may mga pa-wine pa kayo. Sigurado ako, baka habang kumakain kayo, may mga nagbubulin pa dyan. Baka may mga kumakanta pa dyan ng soprano at mga tenor. Walang hiya talaga. Hindi nyo pera yan. Yun lang ang masasabi namin, ha. Mahiya kayo sa mga balat ninyo. Pasok. Catch-up dinner daw yan bilang pagsalubong sa bagong taon. Tangin na catch-up dinner. Gusto nyo lang pala mag-catch up, ba't hindi na lang kayo nag-video call? Catch up, ano eh? Kumusta? Ganun lang naman yung catch up eh. Anong balita sa'yo? Anong update sa'yo? Tangin na yan, hindi na lang kayo Hoy Robin! Ba't ka sumama dyan? Robin, di ka sumama dyan. Baka mamaya may baboy yung pinakain dyan, di mo alam. Walang hiya naman talaga. Hindi, I mean, yes, this is a normal thing. This is a regular thing. Pero siguro naman, maganda naman, Lisa Marcos. Maganda naman, medyo delikadesa naman. Sana hindi mo na pinupost yung mga ganito. Kasi itong mga pagpupost mo ng ganito, pinapakita mo lang sa taong bayan na kaisa mo ang mga senador. Nek-nek mo. Nagpaplastikan lang kayo lahat dyan. For all I know, kunyari, nagkakabeso-beso kayo dyan, pero nagmumurahan kayo at the back of your mind. Annalisa Mutlak, sana naman kayo mabuhay ka. Walang hiya. Yung mga ganito, dapat ginagawa nyo na lang to sa sarili nyo. Hindi nyo na sana to pinopost-post na ganyan. Okay, late post nyo. Halimbawa, next year nyo na i-post. Ito si Lisa Marcos, masyadong maepal. Inuna mo pang pagandahin yung social media mo kaysa yung pamamalakad nyo sa bansang Pilipinas. Utang ina, saan ka makakita? Nasa gitna pa siya. Kala mo siya, presidente. Kapal ng mukha mo. Pwede naman kayo magtabi ni Bongbong Marcos dyan sa upuan na yan, pero puta, mag-isa ka pa talaga. Anong ibig sabihin yan? Ikaw ang presidente ng Pilipinas? Walang ayon mo sa itsura mo yung yung inaasal mo. Ito naman si Bongbong, napaka-under. Tayo na maging statesman ka naman. Dahil kaya ka nga daw din na binoto eh. Yan nga daw ang kaibahan mo kay kay Duterte, statesman ka eh, siya hindi. Pero gampanan mo naman na maayos yung trabaho mo. Yung na nga lang eh. Pagpapicture na ka, syempre ikaw presidente, ikaw nasa gitna, hindi yung asawa mo. Nagkasya nga si Heart Evangelista at saka si Villar sa isang upuan. Mano ba naman nagkasya kayong dalawa diyan, payat-payat nyo pareho? Hindi ba? Napaka charot-charot ninyo, ha? Kapansin-pansing wala sa litrato ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Anya, hindi siya dumalo dahil hindi naman daw siya... Sus, pagtangin na, nagpaawa na naman to si ating manggagamit po, Chaya, pati ba naman itong na to, Amy? Tigil mo na yung pag-arte mo, Amy. No, I didn't attend. My office didn't receive an invite. So sinabi niya, hindi raw siya inimbita. Tinan mo, ibibisto siya rito ng mga kasama niya. Siya invited. Wala raw tampo ang senadora. Hindi rin naman daw kasi siya mahilig sa mga sosyalan. Hindi ka mahilig sa sosyalan, ha? Hindi ka mahilig sa sosyalan, pero ang sosyal nyo, ha? Sige nga, pamigay mo nga yung mga kayamanan nyo. Kung ka mahilig sa sosyalan. Wala rin sa catch-up dinner ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, bagamat present naman si Senator Robin Padilla. Wala rin si Senator Risa Hontiveros. Si Robin Padilla kasi he's always been respectful. Wala namang problema si Robin Padilla talaga personal sa mga Marcos eh. And besides, Marcos is the President of the Philippines. So kung i-invite lahat ng senador at pumunta naman yung karamihan, pwede ka naman sumama. 'Di ba? Kainan lang naman to eh. Wala naman tong politika. 'Di ba? Yung iba kasi nagagalit si Robin, ano yan? Balimbing yan si Robin. Si Robin, ano yan, ang mga Marcos? Hindi. Respectful si Robin. Kahit kaninong tao, kahit sino ka, ire-respeto kanya ni Robin. Walang masamang ginawa ang mga Marcos kay Robin. Kaya sinusuportahan niya yung mga ganito. Pero kita niyo naman, si Robin Padilla, nagsasalita yan kapag mayroong mga injustices, may mga paglabag sa karapatang pantao, kapag nakikita niya na mali. Yun ang importante sa lahat. Kayang banatan nito ni Robin ang administrasyon kasi walang hawak ang administrasyon sa kanya. Hindi katulad ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo. Mali. So, okay lang yan. So, ito naman si ate, paawa naman masyado. Kesyo hindi raw siya inimbita o tinan mo sasabihin ng mga kasama niya.
Habang si Senator Grace Poe present daw sa dinner pero wala sa picture dahil na late siya. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ang pagkakaalam niya, lahat ng senador ay imbitado sa naturang dinner. Sos, Amy. Ano itong pautot mo na hindi kayo inimbita? Lahat naman pala imbitado. Ano to, nagpapaawa ka para makagain ka na naman ng simpatya? KSP ka talagang matanda ka. Napaka KSP mo. Umaarte ka, Amy Marcos, na gusto mo na naman makakuha ng simpatya. Kaya ayan, kung ano-anong pinapakalat mong balita. Na kesyo, hindi kayo nimbita, kesyo ganito, hindi naman mahilig sa sosyalan. Kaya hindi ka mahilig sa sosyalan, Marcos ka? Sinungaling ka. Sabi ni Chiso, inaya naman lahat. Hindi lang nakatin yung iba. Sabihin mo na kasi, hindi ako nakatin, busy ko. Pero yung umaarte ka, nagpapaawa ka, hindi ako nakatin kasi hindi ako inimbita eh. Anak ng tinapay, hindi ka nga imbitado sa DSWD pagbibigay ng mga ayuda, nandudun ka eh. Di ba? O, di ba may mga picture ka, namimigay ka ng ayuda, sinita pa nga kayo? O, pagka hindi ka imbitado, pagbigayan ng ayuda, kahit hindi ka imbitado, ayaw ng mga taga-DSWD nandudun ka pa rin. Pero pagka ganito, inimbitahan ka naman, ayaw mo. Kapal ng mukha nito. Sinungaling ka masyado. O katulad, sila Bato, sila Bongo. O talagang di pupunta yan. Banas yan eh. Ang hirap naman nun, ako si Bato, tapos pupunta pa ako niya, kakainin ko yung pagkahihinanda ng mga demonyo. Hindi ba? Alam ko naman na ang Bato, ang Bongo, tinitira na itong mag-asawang ulul na to eh. Ba't pa sila pupunta dyan? Di ba patay gutom ba sila? Kaya naman nilang kumain sa sarili nila eh. O ito lang naman yung mga senador na ewan ko. Tangina, sabik na sabik sa mga ganito. Baka nangangarap din sila na maging presidente sila ng Pilipinas balang araw. Pwera lang si Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla, talagang ano lang yan. Very courteous lang talaga yan at very respectful. Walang masamang tinapay sa kanya. Basta sa kanya, pag mali, babanatan niya yan. Pag wala namang ginagawa sa kanyang mali, okay naman, okay lang din sa kanya yan. So, doon ako bilib sa kanya. Dagdag pa niya, regular o seasonal gathering lang ito ng mga senador at ng Pangulo. Wala raw formal program o official matters na pag-usapan. Wala daw program na formal Wala rin daw official, wala rin daw pinag-usapan ng mga official na mga bagay Chillax dinner lang. O, sige, sabi ni Escudero, tinan mo. Sabi pa ni Escudero, isa lang itong chillax na dinner. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, walang politikang napag-usapan sa dinner. Pero nabanggit daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap sa parehong araw ng nasabing dinner. Sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapadinner, nagkakaroon ng event, no? Oh, so nagagalit si Nagagalit si First Lady sa tuwi daw siya magpapatawag ng dinner. May mga event daw, may mga ganito daw nangyayari. O, di ba? Medyo siya doon. Parang, sa tuwi na lang, mayroon tayong dinner. May mga nangyayaring ganyan. O, tingnan nyo mamaya. Kasi I think yung last dinner was after the Senate change in leadership. Yun yung last. Tapos ngayon naman, may kasabay nung INC rally. Although, hanggang doon lang, hindi naman pinag-usapan yun. Napag-usapan din daw ang ilang priority bills na gustong ipasa ng Malacanang na kaya pa raw ihabol ng mga senador sa mga natitirang sesyon. Kabilang din daw sa tinalakay ang tungkol sa PhilHealth. O, kala ko ba wala kayong tinalakay dyan na exclusive? Bakit yung pinag-usapan yung PhilHealth? Style nyo, bulok. Puro kayo sinungaling. Puro kayo sinungaling. Pag-usapan about, of course, yung sa PhilHealth, no? Of course, naghahanap na rin siguro na siguro kailangan talaga ng change in leadership. Wala raw commitment ang Pangulo pero umayon siya na kailangan ng ilang pagbabago sa ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Lospan. Palakpakan. Amy Marcos, umarte. Nag-feeling importante. Binisto naman ni pangalan yan, Chis Escudero na naimbita naman daw, di na nagpunta pa Epal.